Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, January 26, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Sa tumitinding hidwaan ng Senado at Kamara dahil sa tsa-tsa, Speaker Martin Romualdez bumuelta sa mga senador. Habang Senator Joel Villanueva may hawak umanong voice recordings na magpapatunay na sa Kamara nagsimula ang People's Initiative. Sa totoo lang po, etong mga later days, medyo siyempre napag-iisip din ako na parang lugi ako. Mga guro, matagal nang daing ang overtime. Thank you. DepEd, susolusyonan na raw ito. At nauusong ginagamit pampapayat na Ozempic. Peking version nito, naglipanan na online. Eksperto, may babala. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa tumitinding hidwaan ng Senado at Kamara dahil sa charter change, Speaker Martin Romualdez bumuelta sa mga senador. Habang Senator Joel Villanueva may hawak umanong patunay na sa Kamara nagsimula ang People's Initiative. Narito ang ating balitang A to Z. Nagkataon lang ba na sa opisina ni Senator Villanueva 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman? May mga hawak na recordings ang opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na magpapatunay na sa House of Representatives nang galing ang itinutulak ngayong People's Initiative para sa charter change. Kaya naman, pasensyahan na lang raw kapag dumating na ang tamang oras na pwede itong ilabas sa mga pagdinig. May mga listahan na ho ako, naggagawa na po ako ng listahan. Mayors at even governors, no? Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. Mababatid na una na ring sinabi ni Senator Amy Marcos na kumbinsido itong ang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng naturang PI. Sa gitna nito, si Senate President Juan Miguel Zubiri naman tinanggihan ang quote-unquote alternatibong People's Initiative na galing sa Senado. Alinsunod yan sa suhestyon ni Speaker Romualdez. Anya, ang PI ay dapat magmula sa taong bayan at ang ginagawang signature campaign ngayon para sa People's Initiative ay mali at unconstitutional. May pasaring naman si Villanueva ukol rito. Unang tanong, inaamin na po ba ni Speaker na sila yung behind this? Because may mga government funds na nagamit. Kasi kung tayo po ay sinasabihan na susuportahan din, kung ang Senate naman ang mag-back up ng People's Initiative. So which means inaamin nila. Sagot naman sa hiwalay na press conference ni Speaker Romualdez ukol sa issue. Wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Okay? PI hindi yan legislation. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. Buwelta pa ni Romualdez sa mga mambabatas sa mataas na kapulungan. Tapusin na lang yung trabaho nyo. Tama na ito mga kung anong pinagsasabi. Si senador, magtrabaho ka na lang kayo. Si mga senators, trabaho mo na naman dapat yung SONA priorities. Mababatid na pinagpaliban ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting kahapon dahil ayon kay Romualdez, humingi raw ng time extension ang Senado. Sa halip, nagkaroon na lang ng executive sessions kasama ang Pangulo. Sa Martes, nakatakda namang sumalang sa pagdinig sa Senado ang issue ng umano'y bilihan ng lagda para sa People's Initiative.
Inihayag naman ni House Speaker Martin Romualdez na buo pa rin ang kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng mga umuugong na may hidwaan ng dalawa. Ayon kay Romualdez, hindi niya kailanman aatakihin ang mga kaalyado ng administrasyon. Dagdag nito, namimiss niya ang kanilang pinagsamahan ni VP Sara simula noong 2022 presidential elections campaign. Magugunitang isa sa mga campaign manager ni VP Sara sa eleksyon si Romualdez. I wish her nothing but all the best. I respect her and sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marami kami magkasama pero sa ating our work now, she as Vice President and the Secretary of DepEd and me being the Speaker, we don't get to see each other as much. So, siyempre, I miss working together with her but I can only wish her all the best and she has my full support as Vice President and as Secretary of DepEd. Suportado ng National Economic and Development Authority ang pagsusulong ng charter change. Naniniwala kasi si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na mas mapauunlad nito ang Pilipinas dahil maaalis na raw ang anya hindi kailangang mga restriksyon sa saligang batas. Gaya na lang ng ibang bansa na madalian niyang nakakaakit ng malalaking pamumuhunan dahil walang limitasyon. Kaya umaasa siya na umayo na rin ang mga mambabata sa pagrerepaso ng 1987 Constitution sa lalong madaling panahon. For a long time that we need to make the country more competitive. We need to eliminate those restrictions, unnecessary restrictions, and foreign investment, so that we have a better chance of attracting foreign investments. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mindanao-Visayas Interconnection Project ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na dapat tiyakin na ng NGCP na hindi na mauulit ang malawakang brownout sa Panay Island. Dapat rin anyang magkaroon na ng sapat na enerhiya para hindi na maapektuhan ang libo-libong residente ng Western Visayas. Tugon naman ng NGCP, magiging transparent at committed sila sa pagkumpleto ng mga proyektong ito para magkaroon ng matatag na power supply ang bansa. The power interruption cost 3.8 billion pesos in economic losses in the province of Iloilo alone, notwithstanding the inconvenience that it brought to the people of Western Visayas. So let's move forward with the lessons that we have gained from this blackout. Ensure this massive inconvenience and loss for our people should not occur again. Para sa mga gurong matagal nang nagtitiis sa OT-Y o overtime thank you, welcome news ang pangako ng DepEd na babawasan na ang non-teaching workload ng mga ito. 5,000 dagdag na admin staff ang target ng ahensya na ipwesto sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Bilang na ayon sa grupo ng mga guro ay hindi raw sasapat. Alamin ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Mahigit 2 dekada nang binabalanse ng public school teacher na si Ma'am Jenny ang pagtuturo at pagsisilbi bilang head registrar ng Batasan Hills National High School sa Quezon City. Sa loob ng panahong ito, bilang lang din daw sa daliri ang kanyang pahinga. Sa totoo lang po, etong mga later days, medyo siyempre napag-iisip din ako na parang lugi ako. Pumapasok ako 7 o'clock and then umalis ako 5 o'clock sa so sobra-sobra, di ba? Samantalang yung isang regular teacher, 6 hours lang sila. So, lalo na kapag reading ng forms, minsan nga umabot kami na 7 o'clock, umuuwi. So, from 7 to 7. Mula yan sa mga sangkatutak na mga paperwork sa registrar's office at ang pagtuturo naman sa grade 7 ng pinapasukang paaralan. Dumarating pa po sa point na even Saturday or mga holidays, kapag may mga kailangan kang i-accomplish, yung mga biglaan ba na report, so kailangan mo pang papasok para lang ma-accomplish mo yung kailangan ipasa. Dagdag rito ang OTY o overtime thank you mula sa serbisyo ni Ma'am sa labas ng pagiging guro at head registrar. Hindi po. Wala pong bayad dyan. Kung ano po yung sinusweldo ko ng regular as teacher, yun lang po.
Wala pong dagdag sweldo yun. Ang problema kasi, kulang na kulang sa admin personnel ang paaralan. Kaya, wala raw siyang ibang choice kundi ang tumao dito. Gusto ko matapos yung trabaho kasi sa susunod na araw, yun pa rin naman Ako pa rin naman ang gagawa, wala namang iba. Pero ang good news para sa mga katulad ni Teacher Jenny, luluwag na ang kanilang doble-dobleng trabaho sa eskwelahan. Sa anunsyo kasi ng Department of Education, tatanggalin na raw mula sa mga public school teachers ang pasanin ng mga administratibong gawain. Let us bring our teachers back to the classrooms. Nang sa gayon, makapag-focus na lamang sila sa pagtuturo. Kasabay nito, ang pangako ng kagawaran na mag-i-issue ng polisiya ukol sa overtime pay. Parang advantage kasi yun nga, mas marami akong magiging time sa sarili ko. And then, yung makakapag-relax ka rin, na hindi lahat ng iniisip mo is puro paperworks. Mga needed requirements na kailangan ng bata, si Ma'am Jen ang inaano namin sa Register Office. So, kahit na umuwi na yan, gising yan minsan na pag nag-message ka, sasagot agad. Patutuon na gising pa rin siya kahit na 10 oras na ng gabi. Nasa 5,000 admin personnel ang planong idagdag ng ahensya ngayong taon. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers Philippines, kulang na kulang ang bilang na ito. Lalo na kung ikukumpara ito sa mahigit 800,000 public school teachers sa bansa. Parang ang sarap pakinggan. Parang sinasabi ni Bibi Sara na yung 5,000 noong 2023 at saka yung 5,000 noong 2024 ay parang tingin ay parang sasapat na, no? Ang kailangan raw kasi karagdagang 2 admin personnel sa bawat isa sa 40,000 na public schools sa bansa. Kaya namin sinasabing at least 2 kasi may mga malalaking eskwelahan na may pangangailangan na 5. Una nang nilinaw ng DepEd na hindi agarang mararamdaman ng kaguruan ang ginhawang hatid ng hakbang dahil ilang konsultasyon pa rin ang kakailanganin upang ito ay mapag-aralan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Dapat muna raw itigil ang implementasyon ng pilot testing ng K-10 o matatag curriculum ng Department of Education dahil kailangan muna itong isailalim sa masusing public consultation. Ayon yan kay Alliance of Concerned Teachers Philippines National Coordinator Vladimir Cueta. Ayon sa kanya, hindi matatapos ang umano'y krisis sa edukasyon buhat ng nagdaang pandemya. Ito ay kung hanggat hindi idinaraan ng gobyerno ang mga polisiya nito sa edukasyon sa public consultation. Kakambal din anya kasi ng curriculum ng DepEd ang kakarampot na pasahod ng pamahalaan sa mga public school teachers. Matatandaang ipinilot testing ng DepEd ang K-10 curriculum kahapon sa 35 na rehiyon kabilang ang Metro Manila. Kaya tingin namin, parang ano lang to parang patis, no, na nilagyan lamang sa bagong botelya, pero patis pa din. Kaya tingin namin, sana pag-aralan muna, no, stop muna yung pagkakaroon ng pilot test at tingnan natin saan ba talaga nagkakaroon ng problema sa tinatawag na nating pagkakaroon ng learning crisis o learning gap. Sa iba pang balita, target ng National Economic and Development Authority o NEDA na maabot ang 6.5 hanggang 7.5% na growth rate ng bansa bago matapos ang 2024. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr., oras na makamit ito, tataas ang employment rate ng bansa at economic opportunities. Aminado naman ng opisyal na hindi naging maganda ang status ng GDP sa bansa noong 2023 dahil yan sa sunod-sunod na paglobo ng inflation sa bansa. This growth will be supported by low and manageable inflation, a labor force with access to more and better jobs, a stronger fiscal position in the form of lower deficit and debt as a share of gross domestic product, and an increasingly dynamic, innovative, and competitive economy. Kasado na ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally ng pamahalaan sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Linggo. Ayon sa Presidential Communications Office Director Chris Villonco, aabot sa 200,000 individual raw ang inasahang dadalo rito. Asahan ang presensya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng First Lady. Gayon din ang mga cabinet secretary at ilan pang opisyal at sikat na mga personalidad. Okay,
Okay, so ang Bagong Pilipinas po ay isang call to action ng ating administrasyon. Ano po ba ang call to action? It is to remind ourselves, to remind the Filipino, and to transform the Filipino with Filipino pride sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lang po ang gobyerno ang kailangan ding magkaroon ng Bagong Pilipinas and this whole transformation. Tinatawagan din po namin ang bawat mamamayan all over the world, lahat ng mga Filipinos. Arestado ang 3 empleyado ng Land Transportation Office matapos mahuling nagnanakaw ng mga plaka sa planta mismo ng ahensya. Ayon sa LTO, target sanang ibenta ng 3 suspect ang puslit na plaka sa halagang 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Anila, ilang mga tauhan pa ng ahensya ang pinagbabantaan ng 3 suspect para hindi sila isumbong. Maharap naman sa patong-patong na reklamo ang mga naturang suspect. Case build-up po ang ginagawa po natin. Nang sa ganun po, meron po tayong malakas na ebidensya na maipapataw sa kanila kung ano man po yung magiging kaso nila. Kung sino man po ang kasabwat nito na naandito sa loob mismo ng LTO, ng compound, kung paano nila ito ginagawa, tuloy-tuloy po ito. At makakaasa po kayo na sa leadership ni ASEC Mendoza, makukuha pa po natin. Planong umapela ng Social Media Network International o SMNI sa Office of the President kaugnay sa naging desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board na suspindihin ang 2 programa ng media network. Umasa naman ang legal counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na mapagbigyan sila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag suspindihin ang gikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan. Pero kanina, ibinasura na ng MTRCB ang inihaing motion for reconsideration ng SMNI kaugnay nito. Ayon kasi sa ahensya, mayroong unconvincing at inulit lang ang mga inihain nilang mosyon. Matatandaang tinugis ng MTRCB ang naturang programa dahil sa paggamit ng mga death threat at bastos na pananalita. So I'm hoping the President Bongbong Marcos and Executive Secretary Lucas Bersamin will reconsider our arguments sa pag-file natin ng petition for review sa Office of the President. Para malaman natin kung saan kampi talaga si BBM, si PBBM. Kampi ba siya sa SMNI, sa Freedom of Press, or baka nadiktahan siya sa ibang mga opisyalis sa ating government? Susunod, Ozempic injection. Nauusong paraan ng pagpapapayat. Delikado ayon sa eksperto. At mamaya sa showbiz, ticket prices para sa musical play ng parokya. Magkano kaya? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kada linggo, yan ang sumisikat ngayong paraan ng pagpapapayat ng ilan sa pamamagitan ng Ozempic injection. Pero babala ng eksperto, para lang ang gamot na ito sa mga may diabetes type 2. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Nakakaubusan na ng supply at napakamahal pa ng presyo. Ganito ang problema ngayon ng 26 anyos at diabetic patient na si Lexi dahil pahirapan na raw ngayong makahanap ng Ozempic injection pen. I accidentally bought a fake Ozempic. So meron na rin siya. I accidentally bought it kasi at that time magdadalawang na kaming wala. Ang Ozempic injection ay isang deresetang gamot na tumutulong i-control ang blood sugar levels ng isang pasyenteng may sakit na diabetes type 2. Medyo delikado na talaga kasi sugar namin, nakikita namin kasi we check our sugar every day. Tumataas siya, like hindi siya at that stable na ano. So, we had to resort ng ganon lengths to just get it. And unfortunately, fake pa yung nabili namin. May effect ang gamot na nakababawas ng timbang. Kaya ngayon, maraming mga gusto magpapayat ang nagkukumahog bumili nito kahit pa wala namang diabetes. Sa tumutulong siya para pababa ng blood sugar, at the same time, napansin na talaga medyo nabawasan yung timbang ng mga pasyente. Kasi nga, medyo nawawalan ng konti ng ganang kumain, di ba, yung mga pasyente.
Pero babala ng diabetologist Dr. Ray Salinel, hindi yan pwedeng pang type 1 diabetes. Okay? Hindi yan pwede sa walang diabetes. Okay? At hindi nga yung clinically, hindi yung FDA approved for obesity. So, ibig hindi yan talaga in-encourage na gamitin mo dahil matabakang. Delikado ang paggamit nito ng walang reta ng doktor at lalong delikado kung nabili lang kung saan-saan gaya ng mga naglipa ng sellers online. Pag na-inject sa'yo yan, wala nang bawian yun. Diba? So, whatever would be the effect and the effects. Okay? And the epekto in prolonged use, wala nang bawian yun. Kung mali at sobra-sobra daw ang paggamit pwedeng antong sa samut-saring sakit gaya ng cancer. Gastrointestinal, no? Nauseated, naduduan, pasintabi po, nasusuka, sumasit ang tiyan, cancer, thyroid trouble, di ba? Maraming mga side effect po ito. Buti na lang, mailan pa rin gaya ni Maricel na bagamat aminadong hirap sa salukuyang timbang pero ayaw ng mga tinuturok na gamot. Sa halip, tamang diet na lang daw. Ayaw yung hindi ako kumakain ng kanin, yung gano'n. Pero ang hirap pag sarili kumain ng kanin talaga, hindi mo talaga maano. I would rather stick to the old standard, di ba? Na kinakailangan talaga magbawas pagkain, lalo na yung carbohydrates, okay? Kinakailangan mag-exercise tayo. Kasi kahit anong inject ka, magtataka ngayon, ba't hindi ako pumapay? Sabi, papapayat nakakapitaw to, ba't hindi ako? Kayo naman pala, kain ka pa rin ng kain. Pakius ngayon ng totoong may diabetes at kailangan na naturang gamot gaya ni Lexie. If you guys don't need it, if not diabetic or if hindi kayo prescribed ng doctors nyo, don't buy it na lang. Kaya nga yung mga kailangan talagang tao na this is medicine kasi. It's not a fad, it's not it's medicine for people that are currently in need. Walang nabibili kasi sobrang hirap. Paubusan siya talagang yun. Sa website ng Food and Drug Administration o FDA, tagamot sa diabetes type 2 nakarehistro ang Ozempic at hindi for general consumption. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Idineklara bilang kauna-unahang international shrine, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia ang Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Taong 2022 nang maaprubahan ng Vatican ang petisyon para itaas ito bilang international shrine. Samantala, target naman ng Department of Tourism na magpatayo ng karagdagang tourist rest areas sa ngayong taon. Aabot sa 20 tourist areas ang balak nilang idagdag bilang bahagi ng pagpapalakas ng turismo. Biyaheng Vietnam ang Pangulong Marcos sa susunod na linggo para sa unang state visit ngayong taon. Usapin sa agrikultura at maritime cooperation, inaasahang matalakay. May balang ito si Overseas, si Billy Torres. Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Vietnam sa Lunes para sa isang state visit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasado na ang mga aktibidad ng Pangulo, kabilang ang pagpapatibay ng kooperasyon sa Vietnam, pagkikipagpulong sa Vietnamese leader at ilang pang opisyal doon. Discussions on the multifaceted relationship and ways of exploring deepening of cooperation across different fronts will be expected. Inaasahan ding makikipagkita ang Pangulo sa mga business leaders bilang bahagi ng economic agenda. Our two countries have actually set goal of boosting our bilateral trade up to $10 billion in the coming years. Kaugnay niyan, pibling malagdaan na sa state visit ng punong ehekutibo ang 5-year rice trade agreement sa Vietnam. The state visit is in line with the President's commitment to ensure food security in the country, noting that Vietnam has been a long-time partner and is committed to supporting the Philippines' rice requirement, among others. Tatalakayin din sa bilateral meeting ang mga kasunduan sa pagpapaigting na kapasidad Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam. Kikitin din ni PBBM ang Filipino community sa pagtatapos ng state visit. Nasa 7,000 Pilipino ang ngayon nakara at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Upset para sa fans ni Djokovic. Tinalo ng Italian tennis player Jannik Sinner si defending champion Novak Djokovic sa semifinals ng Australian Open na ginanap Melbourne. Sa score na 6-1, 6-2, 6-7, 6-3, sorpresang naipanalo ng nakababatang Sinner ang laro para tapusin ang semifinal streaks
ni Djokovic. Inamin ni Sinner na hindi naging madali ang kanilang laban, lalo't kilala magaling na manlalaro si Novak. Sibi namang makaharap ni Sinner sa final si Russian 3rd seed Medvedev o si German 6th seed Alexander Zverev. Sa aming pagbabalik detalye sa musical play ng parokya ni Edgar, inilabas na. Tutok lang, ito ang balitang A to Z. Sa musical play ng parokya ni Edgar, finally, labas na ng Newport World Resort ang presyo ng ticket para stage musical na to. Nasa mahigit 5,000 hanggang 1,000 pesos ang halaga ng ticket. Inilabas na rin ang cast para sa musical play. Pagbibidahan ito ni Nakapuli, Marinor Made Mesila, si actress Tex De Leon, stage actress Natasha Cabrera at marami pang gaganapin ang parokya ni Edgar musical sa April 26 onwards sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay. Laugh trip netizen sa roleplay na ibinahagi ng isang TikTok user kasi naman si ate mo parang may ibang hugot sa acting. Panoorin. I never dream, 'cause Kung kayo ay may kwentong kaibang mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, may nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z pa rin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media para hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa politiko at abogado na si Palaniapan Shidambaran. Ayon sa kanya, oras na magsimula na ang gera ng mga salita na isasangalan ng kapakanan ng katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo Pilipinas, happy weekend!